paano hindi mamatay sa mga susunod na scamdemic in 4 simple steps. Number 1, huwag maniniwala sa DOH at WHO dahil mali-mali ang aral nila patungkol sa kalusugan. At kung bakit mali-mali ay matatagpuan niyo pong sagot o ang mga ebidensyang detalyado, siyentipiko at imposible po na matutulan sa aking website na under construction pa po sa alexiszeratul.wixsite.com/website. Nasa website din po na yan ang aking mga email addresses, mga social media accounts at ang aking contact number para po sa mga karagdagang impormasyon, lalo na po patungkol sa Bakulam 666 Nanotech Detox. Ngunit higit po sa lahat ay makapagtulungan po tayo na makarating itong video na ito sa mga sangay po ng ating gobyerno, lalo na po sa DOH at Malacanang. Nang sa gayon po ay matapos ang kasinungalingang ito, mahayag ang buong katotohanan at mailigtas po ang ating mga kapwa-tao sa tiyak na kapahamakan. Step number 2. Huwag pong magpapasundot sa ilong, lalamunan o kahit saang parte ng inyong katawan nung tinatawag na SWAB o kahit na ano pa man pong TEST. Dahil alam niyo po ba kung bakit ang mga kapatid natin sa Diyos na mga homeless at mga kumakain lamang sa basurahan, lalo na po ang mga street childrens ay hindi nagpo-positibo sa COVID-19 virus? Tama po, yun po ay dahil hindi sila sumasali, nakikiisa o nagpa-participate sa kasinungalingan na yan at hindi sila nagpapa-TEST. At ang mga detalye kung bakit kasinungalingan ay matatagpuan nyo po sa website na aking binigay na nasa Step 1. Step number 3. Huwag pong judgmental. Huwag na pong uulitin na ang inugali noong nakaraang scamdemic na pag-discredit, paninirang puri o paghatol ng tapos sa mga bagay na hindi ninyo nauunawa ang buong buo. Dahil lamang po sa inyong maling katwiran o dahilan na kapag otoridad kuno o kilalang personalidad ang nagsasalita ay tama na po agad ang sinasabi kahit hindi nyo pa po napag-aaralan kung ang kanila po bang mga batayan ay mga ebidensyang hindi matututulan dahil detalyadong katotohanan. Sa wikang Ingles po ay irrefutable, reproducible, scientific, fact-based evidences and references that can be proven beyond any reasonable doubt to be true, without or zero contradiction against God's magnificent creation or natural order. Hindi po yung theory ng alang ay mali pa or pseudoscience na ang ibig sabihin ay kwento-kwento, haka-haka, sabi-sabi na agad pinaniwalaan dahil lang po sa kilalang personalidad o otoridad kuno ang nagtatawid ng impormasyon sa kabila ng hindi mabilang na mga kontradiksyon sa realidad o empirical observable evidences. Step number 4. Huwag na huwag po kayong papayag na kayo po ay turuan ng anuman pong anti-V Bakulam sapagkat hindi po real science at isa lamang pong maituturing na chismis ang napakamaling aral po patungkol sa kalusugan na yan po ay ang VIROLOGY na galing po sa daan taon ng maling doktrina ng GERM theory. At parte po niyan ang Big Pharma na yan po ay ang criminal medical mafia drug cartel na may malaking bahagi po sa tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na dakilang Babylonia o Mystery Babylonian Pharmakia Sorcery. Ang iba pa pong mga detalye patungkol po dito ay makikita nyo pong buo muli sa website na aking sinabi sa step number 1. At yan po ang 4 steps kung paano makaliligtas sa tiyak na kapahamakan sa mga susunod pang scamdemics. Maging aral na po nawang hindi makalilimutan ang lahat ng mga bagay na nangyari at ating nasaksihang inihayag ng Diyos sa ikapagsisisit, ikapagbabago ng lahat ng henerasyon. At maalis na po ang kasuklam-suklam na pagtatangi ng mga pagkatao o pagbabago ng turing sa kapwa na ayon sa estado sa buhay. Santiago 2:1-4. Huwag po sana nating makalimutan, maging ang mga naunang propeta at ang mga apostol ng Panginoong Hesukristo ay maituturing na unlearned noong panahon nila at ang mismong Panginoong Hesukristo ay kalaban ang mga eskriba, pariseo at saduseo, mga otoridad na nagtuturo ng mali. Kaya't dahil po dyan sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo ay mauunawaan na po natin ngayon na ang tinutukoy sa Roma 13:1-7 na otoridad na siyang dapat pagpasakupan, katakutan at papurihan ay ang otoridad na nagtuturo ng tama at hindi nagtuturo ng mali.
Tandaan po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, lalo na po ng karunungan, kaunawaan, ng ayon po sa kanyang mabuting kalooban at ayon sa kanyang magalingin. Gaya po ng nasusulat, unang Korinto 1:27 hanggang 29. Kundi, pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri o magmataas sa harapan ng Diyos.